Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo ang lumapit kay Jesus. Ang mga Saduseyo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Sabi nila, Guro, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang susunod na kapatid na lalaki ay dapat magpakasal sa balo upang sila ay magkaanak para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, subalit namatay na walang anak. Kaya, ayon sa nabanggit na batas, nagpakasal sa kanyang balo ang pangalawang kapatid, subalit namatay rin. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pang-7 na kapatid na lalaki. Isa-isa nilang napangasawa ang babaeng balo at sila'y pawang nangamatay na walang anak. Sa kahuli-hulihan, namatay na rin ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 magkakapatid na lalaki ang kikilalaning asawa niya? Yayamang napangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae ay nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa, hindi na sila mamamatay, sapagat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos. Yayamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay sapagat sa kanyang saysayan, hinggil sa nagliliyab na bababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. At ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, ngunit kundi ng mga buhay. Sa Kanya, buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, Guro, magaling ang inyong sagot. At wala nang nanghaspa na magtanong kay Jesus tungkol sa anuman. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Katatapos noon ng undas. Kaya naman minarapat ni Father Manny na sa kanyang pangaral ay talakayin ang tungkol sa langit, sa purgatorio at sa impyerno. Upang pukawin, gisingin at ihanda ang kamalayan ng mga nagsisimba tungkol sa katotohanan ng kamatayan, langit, impyerno at purgatorio, sinimulan niya ang kanyang pangaral sa isang tanong. Ang tanong ay, kung kayo ang papipiliin, saan ninyo humantong? Sa impyerno, sa purgatorio, sa langit? At tatanungin ni Father Manny ang mga nagsisimba, sino sa inyo ang gustong mapunta sa impyerno? Tumayo. At siyempre pa, walang tumayo. Sino naman sa inyo ang gustong pumunta sa purgatorio? Tumayo. At siyempre pa, walang tumayo. Sino ngayon sa inyo ang gustong pumunta sa langit? Tumayo. At ang lahat, siyempre pa, tumayo. Pero napansin ni Father Manny
may isang mamang lalaki na hindi tumayo. Hindi tumayo. Walang kagalaw-galaw. Hindi ba kapaniwala si Father Manny na may tao na ayaw pumunta sa langit? Baka hindi naintindihan. Baka natutulog ang diwa. Kaya uulitin ni Father Manny ang kanyang tanong. Sino sa inyo ang gustong pumunta sa impyerno, mangyaring tumayo? Walang tumayo. Sino sa inyo ang gustong pumunta sa purgatorio, mangyaring tumayo? Wala ring tumayo. Sino sa inyo ang gustong pumunta sa langit, mangyaring tumayo? At tumayo ang lahat, maliban sa nabanggit na mamang lalaki. Hindi makatiis si Father Manny. Pagkatapos ng misa, lalapitan niya ang mamang lalaki na hindi tumayo at ayaw pumunta sa langit. Kakausapin niya ito at tatanungin. Sabi niya, Brad, bakit naman ayaw mong pumunta sa langit? Bakit hindi mo gusto na pumunta sa langit? Yung mama, bago sumagot, luminga-linga sa paligid, tinitiyak na walang nakaririnig. Sabi niya, Father, pupunta po ako sa langit, ay ito rin yung makakasama ko, ay dito na lang po ako sa lupa. Maiwan na lang po ako sa lupa. Pangalawa, Father, maligaya na po ako dito. Tama na po ako dito. Dito na lang. Hindi man makapaniwala si Father Manny, naintindihan niya ang katwiran ng lalaki. Maligaya na po ako dito. Dito na lang po. Mga kapatid, isa sa mga suliranin ng mga mag-asawa ay ang mga usapin na di mamatay-matay. Mga usapin na walang kamatayan. Mga usaping pinatatagal. Mga usaping pinahahaba. Hindi naman talaga mahaba ang usapin. Hindi naman talaga matagal ang usapin. Tapos na ang usapin. Nakalipas na ang usapin. Napagkasunduan na ang usapin. Napagkayarihan ng usapin. Kung bakit mayat maya inuungkat, mayat maya binabanggit, mayat maya isinusumbat. Nangyari na, nakalipas na, nakaraan na. Kung bakit mayat maya inuungkat. May mga usapin na pinatatagal natin. May mga usapin na pinapahaba natin. May mga usapin na hindi mamatay-matay. Ito ang kakayahan ng maraming marites. Patuloy nilang binabalik-balikan, patuloy nilang inuungkat, patuloy nilang kinakalkal ang mga usapin na matagal ng patay. Kaya walang kamatay-matay. Pinapatagal, pinapahaba. Ito ngayon ang nakatutuwa. May kakayahan pala ang tao na patagalin ang gusto niyang patagalin. May kakayahan pala ang tao na pahabain ang gusto niyang pahabain. Ito ang dapat nating tandaan. Gusto mo bang humaba ang away nyo? Sige, pahabain mo. Gusto mo bang tumagal ang away nyo? Sige, patagalin nyo. At magagawa natin. Pero itong nakapagtatakang tanong, sino yung gusto na tumagal, lumawig, humaba, ang isang pangit na karanasan? Hindi itong saloobin ng tao. Ang saloobin ng tao, kung pangit, ngayon din tapusin yan. Kung ito ay di maganda, ngayon din tuldukan yan. Pero ito nakatutuwa sa atin. Ang kapangyarihan natin na patagalin, ang kakayahan natin na pahabain, kung bakit ginagamit natin sa mga walang kasaysayang usapin. Mga usaping walang kapararakan. Mga usapin na walang kabagay-bagay. Pero itong dapat nating tandaan, may kakayahan tayo at ginagawa natin na patagalin ang gustong patagalin, pahabain ang gusto nating pahabain. Ito ngayon ang tanong, ay bakit naman kung ano yung mabaho, kung ano ang mabulok, kung ano ang pangit, siya mong patatagalin at pahahabain? Bakit hindi ang maganda? Bakit hindi ang mabuti? Bakit hindi ang mainam? Patagalin.
Mga kapatid, sa pagbasa ngayon ng mabuting balita, ito ang hangarin ng mga Saduseyo, patagalin, pahabain. Sa diwa ng ganitong layunin, sinasabi ng batas ni Moises, kung may lalaki na nag-asawa at di nagkaanak at namatay, kinakailangang mapangasawa ng kanyang mga susunod na kapatid na lalaki ang babaeng balo para sila'y magkaanak sa ngalan ng yumaong lalaki, para walang lahi, walang dugo, walang pangalan na mabubura sa mundong ibabaw. Sila'y magkakaanak na magpapatuloy, na magpapalawig, na magpapahaba, na magpapatagal ng kanilang pangalan. Ito ang saloobin ng mga Saduseyo, pahabain, patagalin. Pero gayon din ang diwa ni Jesus. Sa sagot ni Jesus sa tanong na ito, ay oo, talagang hahaba. Muling pagkabuhay, sapagat sa kabilang buhay, sa mga minamarapat muling buhayin, hindi na sila mamamatay, makakatulad sila ng mga anghel. Sila'y magiging mga anak ng Diyos. Ito ang mabuting balita. Ang tao noon at ang tao magpahanggang ngayon, kahit ang Diyos, sa loobin niya, patagalin. Sa loobin niya, pahabain. Sa loobin niya, muling pagkabuhay. Ito ang mabuting balita. Kung pangarap ng tao patagalin at pahabain, yun ang pangako ng Diyos. Patatagalin. Kasing tagal ng walang hanggan. Kasing haba ng buhay na walang hanggan. Tatlong bagay. Una, ang saloobin ng tao ay tumagal at patagalin. Hindi lang ito saloobin ng tao. Ito'y kakayahan na patagalin at patagalin. Ito yung punla. Ito yung binhi ng wangis ng Diyos sa atin. Kung bakit tayo nangangarap, kung bakit tayo nagsisikap na walang hanggan, sapagat ito'y itinanim sa atin, sa ating kaibuturan, sa ating kamalayan, sa ating kalooban. Itinanim ng iyong lilikha tayo ang ating paghahangad sa walang hanggan. Ito ang pinagsisikapan natin. Ito ang tanong na maraming mag-asawa. Paano kung wala na akong nararamdaman para sa iyo? Paano kung nalalamig na ako? Paano kung nananabing na ako? Paano kung wala na? Marahil sa ganitong larawan at pahayag, parang tatango tayo sa sang-ayon. Pero sinasabi sa atin ng ating karanasan, mamamatay kung talagang gusto mong mamatay. Pero kung ayaw mong mamatay, aalagaan mo, iingatan mo, papagyamanin mo. Hindi ka papayag na mamamatay. Ito ang kwento ng bawat tao. Kung sakaling may nanlamig, hinayaan mong manlamig. Kung sakaling nanabang, pinabayaan mong manabang. Sapagat may kakayahan ng tao na patagalin ang gusto niyang patagalin, pahabain ang gusto niyang pahabain, palawigin ang gusto niyang palawigin. At kung bakit nang lamig, at kung bakit nanabang, at kung bakit walang naramdaman, ito'y tanong sa iyo, bakit hinayaan mong malamig? Bakit hinayaan mo na manabang? Sapagkat, sa totoo lang, may kakayahan tayo na patagalin. Itong kalagayan ng mga Saduseyo, gusto nilang patagalin, gusto nilang pahabain, pero darating sila sa tanong, papaano na? Papaano na? At ito ang bahagi ng unang katotohanan. Tama, totoo, may kakayahan tayong patagalin, pero hanggang saan? Hanggang kailan? Hanggang sa kung ano? Sapagat nais man nating patagalin ang pinakamatagal na matagal, walang kasing tagal, hahantong at hahantong tayo sa sukdulan ng ating kahinaan. Hahantong at hahantong tayo sa rurok ng ating karupukan. Gustuhin man nating tumagal, magagawa ba nating tumagal? Ito ngayon ang pangalawang katotohanan. Sa paghahangad natin na patagalin, at matagpuan natin wala tayong kakayahang patagalin ng matagal na matagal, matatagpuan natin ang Diyos. Matatagpuan natin si Jesus. Siya na walang kasing tagal. Siya na pinakamatagal. Siya na itatagal at tatagal. Muling pag-abuhay. Sapagat sabi sa mabuting balita,
Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, sapagat sa Kanya, buhay ang lahat. Naghihingalo ba ang inyong pag-ibig? Nag-aagaw buhay ba ang inyong ugnayan? Gusto mo bang patagalin? Gusto mo bang buhayin? Gusto mo bang pahabain? Sa Diyos. Sa Diyos. Itong dahilan bakit tayo nagpapakasal. Itong dahilan bakit tayo nagpapabinyag. Itong dahilan kung bakit tayo lumalapit sa Diyos. Sa paghahangad natin na tumagal at wala tayong itatagal, hanap natin, hingi natin, hiling natin ay ang Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ito ang pangalawang katotohanan. Kahit wala tayong itatagal, hindi nabawasan, hindi nawala, hindi na kulang ang panghangad natin na patagalin. Ito'y paghangad sa Diyos. Ito ay paanyaya ng Diyos. Ito ay kalabit ng Diyos. Gusto mo bang tumagal? Halika. Halina. Ang Diyos ay Diyos sa mga buhay. Ito ngayon ang pangatlong mabuting balita. Ang ating mga yumao. Kung pwede nga lang bang pahabain, kung pwede nga lang bang patagalin, sana ng ating mga yumao, hindi yumao. Pero itong pangako ng ating pananampalataya, sa Diyos may muling pagkabuhay. Ito ang ating pinanghahawakan. Ito ang ating pag-asa. Ito ang ating pangako. Ang ating mga yumao, matatagpuan natin sa muling pagkabuhay kay Kristo Jesus. Kaya, nananalangin tayo. Ginugunita natin, sinasariwa natin, inaalaala natin, upang sila na nilamon ng kamatayan ng kahapon at nakaraan ay tumagal sa ating kamalayan, humaba at lumawig sa ating alaala hanggang sa sila'y yakapin ng walang hanggan sa piling ng Diyos. Sa misang ito yan ang mabuting balita. Tatagal. May itatagal. Walang kasing tagal sa muling pagkabuhay sa Diyos. Sa misang ito yan ang ating panalangin. Ang ating mga yumao. Ang ating mga yumao na wala na sa ating piling. Sana dumating ang pagkakataon na matagpuan natin sila sa Diyos na walang hanggan.